Oh, Jerica, anak. Bakit ka umiiyak? Bakit kasi kailangan mo pang lumayo? Anak, alam mo, kung pwede lang na makauwi ako kagad dito eh. Huwag kang mag-alala. Sa graduation mo, pangako ko sa'yo, ako magsasabit ng medalya mo. Ha? Oo nga. Sa graduation, nandun ka. Paano sa araw-araw? Ba't naman kasi kailangan mo pang pumunta doon? Hindi ka nalang pumirmi dito. Maghahanap na lang ako ng pangalawang trabaho. Pagkatapos hindi ka na uuwi. Magkakasakit ka. Halos hindi ka na matutulog. Alam mo rin wala pa akong plano maging byuda ng maaga, ha? Kapag mahirap ang buhay, di ba lumalaban lang tayo? Isipin mo, yung paglilinis at pagluluto ko dito, masusweldohan pala ako ng malaki doon. At saka, sandali lang ako mawawala. Mag-iipon lang ako para pag uwi ko dito, meron tayong pantayo ng negosyo. Baka naman kasi doon sa lilipatan mo, baka meron diyang baka may mga driver doon ha, baka may security. Mahirap na. Ayun! Umamin din. Nagsiselos pala. Ipapaalala ko lang kasi sa'yo. Maganda ka. May asim ka pa. Mahirap na. Delikado. Hindi naman. Wala namang iba. Ikaw lang. Konting tiwala lang, please. Dahil sa'yo, may tiwala ako. Sa iba, wala. Pasok. Dalawa lang kami ng asawa ko dito sa bahay na to. Madali lang naman yung trabaho. Linis ng bahay, konting luto, konting laba. Wala pong problema, ma'am. Medyo malaki yung bahay, nakita mo naman. Kaya mahirap linisin. Yun yung reklamo ng dati namin mga katulong. Huwag po kayong mag-alala, ma'am, kasi masipag naman po ako. Tsaka hindi rin po ako mareklamo. Good. Ma'am, ako lang po ba mag-isa dito? Ibig ko pong sabihin, wala po ba kayong security guard, driver? Wala. Private kasi kaming mag-asawa. So, ayaw namin na masyadong maraming tao. Okay po. Oo nga pala, gusto ko linisin mo na lahat ng kwarto dito sa bahay. Pwera lang dun sa basement. Bawal ka dun. Bakit po, ma'am? Pwede ba, Amanda? Ayoko na masyadong maraming tanong. Pati yung Sir Elmo mo, ayaw ng masyadong maraming tanong, ha? Ay, naata siya. Babe, andito na yung bago nating katulong, si Amanda. Good morning po, sir. Mga ganito. Screenin ko nga ng mabuti, okay? Sige, alis na ako. Bye. Bye. Si ma'am yun na. Nasaktan ako, babe! Ano ba? Sabi ko, masakit. Hindi ko sinabi na tumigil ka. Tama na! Ayoko ka na! Pinabawi mo na ako sa tama na! Ayoko na! Sir. Sorry po. Saan ako nagsusorry? Sa nabasa ko, o dahil nakikinig ka sa amin? Ay, sir. Sir, hindi naman po ako nakikinig. Narinig ko po kasi si ma'am na nasasaktan, kaya po bumaba ako. Amanda, alam mo sa bahay na ito, ang ibig sabihin ng masakit, masarap yun. Sige na, matulog ka na. Ako nang bahala dyan. Sorry po. May edad na yung kinuha kong katulong, ha? Baka pati yun, manyakin mo pa. Ano ka pa naman? Alam mo namang di ako napatol sa may edad, di ba? Totoo naman eh, kaya nga sila nagsisilayasan kasi hinaharot mo. O, de sige, ganito na lang. Uwi ka na lang na maaga mamaya para
ikaw na lang haharutin ko. Sira ulo ka. Amanda, halika nga saglit. Ho, Tara. Tara, lapit ka. Ano? Enjoy ka ba sa pinapanood mo? sir? Hindi, nakita ko kasi pinapanood mo ako. Ay, hindi po ako nanonood, sir. Halika dito. Sir, sorry po. Ano, Amanda? Oo ka na ba? Sir? Pinapanood mo pala ako kanina. Sir, hindi ko napadaan lang po ako. Parang kinakabahan ka yata. Relax! Huwag ka matakot. Alam mo, sanay na rin naman ako na tinitignan ako ng mga tao. Kasi alam mo na, medyo gwapo tayo. Nagpapaganda ng katawan. Kaya sanay na rin ako tinitignan ng mga babae. Kahit nga mga lalaki pa eh. Sorry sir, hindi ko naman po kasi intensyon na tumitig eh. Humahanga lang po ako sa disiplina ninyo. Dito, mahanga ka. Sir? Amanda, hawakan mo. Ay, sir, nakakahiya po. Hawakan mo na, dali. Matigas yan. Amanda, hawakan mo. Hawakan mo sabi. Hawakan mo sabi. Yan. Di ba? Matigas? Anong nangyayari dito? Anong nangyayari dito? Nagpapakuha lang po si sir ng... Kamusta yung trabaho mo? Tapatin mo nga ako, Amanda. Trip mo ba ang asawa ko? Ma'am? Babae ka. Babae rin ako. Hindi naman ako bulag eh. Kaya sagutin mo ang tanong ko. Type mo ba ang asawa ko? Naku ma'am, hindi po talaga. Ma'am, pangako, trabaho lang po ang gusto ko. Yun lang po. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita pinapalayas eh. Pero, oras na asawa ko ang trinabaho mo, sinasabi ko sa'yo, papakulong kita. Ma'am, may asawa naman din po ako. At saka mahal ko po yung trabaho ko. Hindi po ako gagawa ng gulo. Well, sa bagay, tignan mo naman ako. Tapos tignan mo yung sarili mo. Siguro naman hindi ka papatuloy ng asawa ko, no? Magbukas ka nga ng dilata. Hindi ako natutuwa sa ulo eh. Tama na! Ayoko ka na! Masakit! Nakakalausok na loob! Masakit! Tama na! Ow! Masakit! Sino ka? Sir, ba't ganyan po itsura ninyo? Ano ka ba? Kasama sa laro yun. Kunwari, ayaw niya. Kunwari, nasasaktan siya. Alam mo, sa ganun kasi kami nag-e-enjoy. Oh, ito.
Eto, susi. Galagan mo si Marisa dun sa loob, ha? Kasi pagod na yun eh. At pagkatapos, paganda mo kami na makakain. Medyo napalaban kasi kami. Ma'am? Ma'am! Ma'am, tatawag ho ako ng pulis. Ma'am, pero sinasaktan na kayo ni Sir. Tingnan niyo po yung itsura ninyo. Pero pinili ko to, Amanda. Dahil mahal ko ang asawa ko. Hindi ba gano'n naman tayong mga babae? Para mapasaya natin ang asawa at pamilya natin. Sasakripisyo tayo, nagkukompromiso. Ma'am, alam ko. Kaya nga ako nandito sa inyo eh. Nagtratrabaho ako dahil mahal ko ang pamilya ko. Pero ang sakripisyo, may hangganan. Hanggang saan ba ako titiis? Kapag binababoy na ang pagkatao, tama na. Sukdulan na. Oo. Papapilit ka pa ba? Wala ako sa mood. Sa tingin mo, may pakialam ako. Pag gusto ko, gusto ko. Tsaka asawa kita, di ba? Trabaho mo na paligayahin ko. Ma'am! Ano ba? Pero hindi kasama doon na babuyan mo ko. Ah, ganon. Matigas na ulo mo ngayon. Ha? Alam mo, maghanap ka na ng ibang babae na bababuyan mo. Dahil tapos na ako sa'yo. Sabi mo? Ano sabi mo? Tapos ka na sa akin? Ito nga pala yung gusto mo, no? Yung nagkakasakitan pa tayo. Bumatay ka na! Tayo pala, ha? Wag mo ako ilalagay! Wag mo ako ilalagay! Mama ka, please, please! Ikaw ang mamamatay ngayon. Wag, please! Mama ka, please, wag! Pinatay mo si Ma'am! Hoy! Saan pupunta? Saan ka pupunta, ha? Ha? Sige dito. Ikaw! Sir, di ko po talaga alam kung paano niya po ito nagawa. Di ko alam kung ba't siya tumalon. Di ko po alam kung ba't siya nagpakamatay. Saan niyo ba nakita tong suicide note na to? Nakita ko lang po yan sa kwarto namin eh. Nakalagay kasi dito sa suicide note ng asawa mo. Lubog siya sa utang. Pati mga ipon niyo, naubos na raw. Marisa, sana sinabi mo. Papatawad naman kita eh. Dalawa lang ba kayo nakatira dito sa bahay na to? O meron kayong pwedeng katulong na pwede namin tanungin? Wala po, sir. Ayaw po kasi ng asawa ko na may iba kaming kasama dito sa bahay. Sir, ano po ba yung pintuan mo sa ilalim namin, sir? Sir, ano po yun? Bodega. Doon po kasi nakalagay yung mga gamit namin ni Mrs. ng mga bata pa po. Hayop ka! Makawalan mo ako! Sige, sigaw! Alam mo, mapapagod ka lang. Kasi wala namang makakarinig sa'yo dito. Alam mo, demonyo ka! Demonyo ka dahil pinatay mo si Ma'am Marisa! Alam mo, di ko naman sinasadya, di ba?
na akong galitin. Mag-isa na nga lang ako eh. Wala na akong kasama sa buhay. Pero, buti na lang, andito ka na. Namalengke pala ako kanina. Bumili ako ng mga gulay. Binaboy mo ko. Ano ginagawa mo dito? Paano ka nakatakas? Tayin ka na! Ayos ka! Karami na kayo. Eh, balik lang kayo pagka ubos na. Tay, bakit wala si nanay? Sabi niya punta siya sa graduation ko, di ba? Anak na nga ako ang nanay mo na dadating siya. Huwag kang mag-alala, baka na-traffic lang yan, ha? Huwag ka nang malungkot. Teka, Nay! ano nangyari sa'yo? Nay! Kaninong dugo yan? Ha? Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Na, di ba sinabi ko naman sa'yo, makakapunta ako sa graduation mo? Ha? Amanda, magsalita ka. Anong nangyari sa'yo? Ha? Anong nangyari sa'yo? Hindi na ako mabababoy. Hindi na ako mabababoy kasi pinatay ko na siya. Amanda Villamayor. Inaaresto ka namin sa salang pagpatay kay Elmo Sandoval. Sir, Ay, Amanda,